Praise God. So yung topic na pag-usapan natin, ito yung title niya. How can we as Christian overcome the challenges of this world? Sa Tagalog, bilang mga Kristiyano, paano natin malalampasan ang mga hamon ng mundo ito? Importante yan sa bawat isa sa atin. Tama ko ba? Lalo na sa inyong mga edad. Pwede ba? Hindi ko na kailangan. Parang kasi may nalalamigan ako sa, thank you. Okay. Alam niyo po ba, walang pinipiling edad na pwede po tayo, maaari po natin pagtagumpayan ang mundong ito. Yes, mahirap. Pero pinatunayan na sa atin yan ang ating Panginoon. Sabi nga ni Jesus, do not worry, fear not. Mga word na binitawan niya sa kanyang mga disipulo at mga salita niya, yan po ay para sa atin. Na huwag tayong matakot, fear not, for I overcome the world. Nagtagumpay siya. So, sa pamamagitan niya, magtatagumpay tayo. At yan yung paggulayan natin ngayong umaga, ang sekreto, paano nga ba ako magtagumpay? Sino dito na gusto mong magtagumpay sa buhay? Gusto mong magbago? 3 weeks ago may nakausap po ako, isang babae na involved siya sa, hanggang ngayon, involved siya sa homosexuality. Kanina habang nakatayo ako doon, sinabi ko kay Pastor Joseph, sana, sabi ko, na sa edad ninyo pa lang, nakilala mo na ang Panginoon. Sana noon pa, nakaroon na ako ng pagbabago sa buhay, at marami pa ako nagawa. Kasi bakit ko nakausap yung babae niya? Kasi doon hindi na ako galing. Kaya sabi ko, kung meron kang kakaunawa sa iyo, ako yun. Kasi pinanggalingan ko yan. Dati gano'n ang aking buhay. Okay naman maging totoo sa iyo, di ba? Pero nasabi ko sa kanya, na hindi ka, pero ito rin ang masabi ko sa iyo, may solution dyan. Gusto mo bang magbago? Nalungkot po ako sa sagot niya kasi sabi niya, ayaw niya magbago. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ba gusto mo magbago? Iba-iba yung tao. So ilang tao na rin nakausap ko na gano'n ang naging sagot, especially nung nasa Gen Ministry ako, meron din ako nakausap na ayaw niya rin magbago. Yan din yung sagot niya. Meron din ako nakausap doon sa kulungan na humingi siya sa akin ng panalangin na lalaya na siya kasi may schedule na August 15 lalaya siya. So pinag-pray ko siya, pero hindi ko ako nakapag-pray para sa kanyang kalayaan na lalabas siya sa jail. Ang naging prayer ko, ang kalayaan niya, kung hindi man siya mapalaya, manatili ang kapayapaan sa kanyang buhay. Sa kalagitnaan ng aking panalangin, pinahinto niya ako. Kasi ayaw niya. Gusto niya ang panalangin, nasa sambitin ko, lalaya siya. Nag-pray ako ulit, ganun pa rin ang sinabi ko. After 1 week, nagbisita ako sa jail, hindi nga siya lumaya. Pero lumapit siya sa akin, niyakap niya ako. Ang sabi niya, nagtaka ako, pastora. Hindi naman na-approve ang aking kalayaan. Pero bakit? Mapayapa ako. Pagpagan po natin ang Panginoon. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan kung saan, katulad ng sitwasyon na meron siya, nakakulong siya, pero natagpuan niya ang kalayaan habang siya ay nakakulong sa sitwasyon na pinagdaanan niya. Lumaya din siya after 15 days. God is good. Pinatunayan lang niya na hindi dapat nasusunod ang bagay para sa atin. Kasi yung bagay na sinusunod natin, na gusto lang natin, hindi natin maaaring malampasan ang mga hamon, ang mga pagsubok sa mundong ito.
Pero meron po tayong makita sa Bible. Hindi po ito inaano na ikaw ay bata pa, hindi rin ito inaano na matanda ka na, kaya pwede mo malampasan ito. Meron po tayong makita halimbawa sa Biblia na si Timoteo. Siya po ay isa lamang sa mga makita natin sa Biblia na masabi natin nagtagumpay siya. Sapagkat yung pagtotoo niya talaga, naging bahagi siya sa Bible at ang legacy niya hanggang sa araw na ito ay nababasa pa din natin ang kanyang pagtotoo. Lalo na para sa inyong mga kabataan. Ano po ang sekreto na meron siya? Kasi mula sa pagkabata, alam na niya ang banal na kasulatan. Ano alam niya sa banal na kasulatan? Na meron itong kapangyarihan. Anong kapangyarihan meron? Magbigay ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng ano daw? Pananampalataya kay Kristo Jesus. Ganyan tayo dapat magtagumpay dito sa mundo. So, isa sa mga halimbawa siya. So, babasahin po natin yung scriptures na natuturo sa atin, mga babala, mga inspirasyon, mga encouragement na mabasa natin makakatulong sa atin. Katulad ng sinabi ni sa unang 1, chapter 2. Para malampasan natin yung bagay dito sa mundo, ang sabi sa atin niya. Sige, basahin nga natin sabay-sabay. Huwag doon natin ibigin ang mga bagay sa sanlibutan. Bakit? Anong sagot dyan? Ayan po natin yung Biblia mismo ang sasagot sa atin, ang dahilan. Bakit daw? Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Alam niyo po yung sinasabi sa Aklat ng Roma, chapter 8, verse 28, all things work for good. Hindi yung para sa lahat, Anong yan? Hindi yan para sa lahat. All things work for good for those who love God and to those who own according to His purpose. Okay? So, kapag yung tao iniibig siya sa mundo, nangangahulugan, hindi niya iniibig ang Ama. So, hindi pwede mangyari sa kanya all things work for good. Tama po ba? So, meron na tayong nakuha. Mga pointers na makakatulong sa atin para tayo po ay magkaroon ng inspirasyon sa buhay. Hindi lang galing talaga sa salita ng Diyos. Purely from the Word of God. Ano pa sinabi dyan? Ang lahat ng sanlibutan, ano daw meron? Pagnanasa ng at pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula. So meron tayong makikita ang tatlong bagay na hindi ito makakatulong sa atin malampasan natin ang mundo. Kung ibigin natin ang mundo, dahil nandyan ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata at pagmamalaki, the pride of life, yung nagmamalaki ka. At lahat ng ito, sabi, hindi ito nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Bakit ayaw niyang ibigin natin ang mundo? Nandyan lahat yung points. Dahil ang mundong ito, ang sanlibutan ito, mawawala. It's either matutupok ito, mawawala ito. The moment na matay ka, wala na. Nakuha natin. Yung bagay dito, pansamantala niya sa buhay natin. At ang lahat ng mga bagay na nasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay mapakailanman. So, meron tayong bagay na pipiliin dyan. So, bigyan natin ng pointers. Una, huwag niyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nais sa sanlibutan sapagkat ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So, meron tayong dapat pagpipilian dito. Pag sinasabi kasi sanlibutan, nandiyan na yung kayamanan. Kasi kailangan natin pumili eh. It's either Diyos o kasi hindi tayo pwede makapaglingkod ng dalawa. Naniniwala po ba kayo na ang kayamanan ay isa rin Panginoon? Kaya niya
yaman, kaya rin magbaguhin ang tao. Pag puti siya, pwede siya maging, pag maitim siya, pwede siyang maging maputi. Pag pango siya, pwede naman tataas ang ilong. Tama po ba? Kaya, may kapangyarihan din ang yaman, lalo na ang pera. Sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglingkuran niya ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayo. Nakuha po ba natin yan? Lahat tayo kailangan natin ng pera, pero pag gawin natin Diyos ang pera, hindi naman sinasabi yung evil dahil sa pera, the love of money. Parang siya na lang yung, noon kasi ganito ako. Ewan ko siguro, marahil ilan sa inyo dito nakapag-isip, na dating iniisip ko, kapag may pera ako, wala na akong problema. Sino din na nakaisip ng gano'n? Solve na yung problema ko pag may pera ako. Sige, maging totoo tayo. Ganyan pa ang pagtaas ng kamay. Di ba? Talagang dumaan ng ganung sitwasyon, iniisip ko, malulutas lahat ng problema ko. Kaya kong malagpasan ang mga bagay dito sa mundo pag may pera ako. Dahil kaya kong gawin ito, kaya kong gawin ito. Pero hindi pala totoo. Nang nakaroon ako ng relasyon sa Diyos, namangka ako, I stand it. Kaya nakagawa ako ng awit. Hindi pala kaya baguhin ang buhay ko ng pera. Dahil may pera ako sa panahon ngayon, lalo pala ako nakalublob sa kasamaan. Lalo pala ako binihag ng bagay makamundo. Sige, tuloy natin. Pangalawa, ano meron sa sanlibutan? Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagmamalaki sa buhay. Yan ang tatlong bagay, bigyan po natin ng pansin sapagkat napakahalaga at malaman natin, ang sulat na ito ay sinulat ni Apostle John or Juan. Nasaan ba si Juan? Sa Old Testament na sa New Testament? Bigyan ko siyang boses niyo. Saan? Nasa? Praise God. Sa New Testament siya. No? So, tingnan natin. Sa Genesis 3, verse 6. Ito sa New Testament o Old Testament? Dito nagsimula ang pagkakasala. Tama po ba? Sige, basahin natin. So, ito ang nagsimula. Kapag sinasabi, ang punong kahoy ay napakaganda, ano ang ginamit? Sino nakasagot? Bigyan ng jacket! Yan ang correct na sagot. Palagay niya masarap ang bunga. Ano naman? Ang pagnanasa ng laman. Naisip niya, nakahanga-hanga. Ano meron dyan? Ang pagmamataas, pride. Kasi, sabi ni ng Diyan sa kanya, hindi totoo yung sinasabi sa ng Diyos. Ang inaman niya kasi, maging marunong pa rin katulad niya. Yan kung nag-fall ang angel. Kasi gusto niya makuha ang posisyon ng Diyos. So every time, nakakaroon tayo ng pride, na kaya natin balagpasan ng mundong ito sa pamamagitan ng sarili nating kakayahan, yan po ang kapaksakan ng bawat isa sa atin. Sapagkat kung kaya natin malampasan ang mundong ito, hindi na dapat dumating ang Mesiyas magdusa para sa bawat isa sa atin. Kaya tandaan po natin yan. Napakaganda sa paningin ng babae, pagnanasa ng palagay niya masarap ang bunga nito, pagnanasa ng laman. Maisip din niya kahanga-hanga ang maging marunong pagmamalaki or pagmamataas sa buhay. Alam niyo ba itong
Basa po natin sa Matthew 4. Ang Matthew 4, saan po ito? New Testament, pero kaninong panahon? Panahon kung saan nandito si Jesus. Tama? Tingnan natin yung pagsubok na pinagdaanan ni Jesus. Nung dumaan, ito yung isang unang bagay na kailangan gawin ng Panginoon. Ang bawiin niya ang inagaw ng Diablo sa Garden of Eden. Ang Diyos na salita ng katawang tao. Tao ang nagkasala. Kaya kailangan tao din ang bumawi sa kapangyarihan ng pagdaya ni Satanas. Pero syempre, hindi kaya ng tao yan. Pangkaraniwang tao, kahit na si Abraham na itinuring na siya, talagang kahit si Hope na itinuring na masasabi natin, may takot, may pagmamahal sila sa Diyos. Pero hindi nila kaya bayaran, mabawi ang minsan inagaw ng Diablo ng pagdalika sa unang tao dito sa sanglibutan. Kaya Diyos lamang ang may kakayahan. At si Jesus, nagkatawang tao, para ganapin ito pa rin ang tungkulin ni Kristo, dumaan siya sa pagsubok sa kamay ng Diablo. Katulad ng pagsubok pinagdaanan ni Eva. Pagkatapos dito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang ano daw? Tuksuin ng Diablo. Tama? So, ibig sabihin, naghahari talaga ang Diablo dito sa sanlibutan, sa ayaw at sa gusto natin. Yan po yung gagawin niya. Tuksuin niya tayo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng ilang araw. So, ibig sabihin, gutom na siya, no? Gutom na siya. Kapag gutom na, ano yan? Pag nanasa na? Pag nanasa na? Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo bang tinapay ang mga bato ito? Tandaan po natin, target tayo ng Diablo. Anak ng Diyos ang ginatarget niya. At susubukan tayo ng kalaban sa ganitong paraan. Ngunit sumagot si Jesus. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita mula sa bibig ng Diyos. Nagtagumpay ba ang Panginoon? Nagtagumpay siya, hindi? Nabawi agad, di ba? Kasi 3 times kailangan pagdaanan niya ito. Tingnan natin yung pangalawa. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa saan? At ano sinabi sa kanya? Anak ng Diyos na naman. Kung ikaw ay Kristiyano, kaya mo bang malampasan ang mundong ito? Sabi niya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ano daw? Tandaan mo natin, ang Diablo, ginagamit niya ang salita ng Diyos, tinitwist niya ito. Dalawang bagay. Ginagamit niya ang salita ng Diyos, ginagamit niya rin ang pangalan ni Jesus para mandaya. Okay? So dito titingnan po natin. Sa kanyang mga ngayon, ikay itatagubini at sa kanilang mga kamay, ikay alaylayan ng sa mga bato para hindi ka masaktan. Ano yung pagsubok na ito? Ano yung tatlo? Tapos na tayo sa pagnanasa ng laman. Ano pa? Ha? Ito na rin eh. Malaki? The pride of life. Pagmamataas o pagmamalaki sa buhay. Ngunit sumagot si Jesus,
Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mo, Diyos. Hindi na natin kailangan subukan ang pag-ibig, pagmalasakit sa atin ng Diyos. Hindi na natin kailangan ano pa yung mga bagay para malaman lang natin mahal tayo ng Diyos. Pinutanayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ngayon ba kaya anak na tayo ng Diyos? Ano sa palagay niyo? Kung noon, makasalanan pa tayo, hinahal na niya tayo, ngayon tayo ay anak niya, noon kaaway tayo ng Diyos, minahal pa rin niya tayo, ano pa kaya ngayon? Ano sa palagay niyo? Kaya every time meron po tayong pinagdadaanan pagsubok sa ating buhay, ang daan po natin lagi, hindi ibig sabihin mo hindi tayo mahal ng Diyos. May bagay na gusto ni Lord na ituro sa atin. Alin ba ang pipiliin natin? Diyos o kayamanan? Sino dito nakakaunawa sa pinag-usapan natin dito? Pagkitaas sa kamay. Palakpakan mo si Lord. Napakabusin niya sa atin. Amen? So, pangatlo. Saan siya dinala? Ano nang ginawa sa bundok? So anong pakita natin dito? Pagnanasa ng very good! So, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung may condition. Magpatira pa ka at sasamba sa akin. Yan ang offer ng mundo. Kung meron kaya nagsabi sa iyo, yung papunta ka dito, mag-church ka. Sinabi mo na kagabi kahapon, mag-church sa ako bukas. Pero sa kalagitnaan, biglang may nag-offer sa iyo. Sama ka sa akin! Makakapera tayo dito. Ano kaya gagawin mo? Oo. Nag-usap-usap na sila. Pero anong sinabi ng ating Panginoon Jesus? Hindi kagaya ni Eva. Lumayas ka! Satanas! Magulat naman yung kaibigan mo, nagpapare siya sa iyo. Diretso mo siya, lumayas ka! Satanas! Bakit? Sapagkat nasusulat ang Panginoong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen? Sadyang madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero tingnan po natin yung resulta. Sa panahon na kasal si Eva at si Adan, ano nangyari? Nagdulot na pagkawalay. Problema ang pumasok. Sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ano ang nangyari? Iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Ngayon, mamili kayo. Alin ang gusto niyo mangyari sa inyong buhay? May nagtanong pala sa akin, Pastora, pag ikaw ang pagpipiliin, alin panahon ang gusto mo? Sa panahon ba nila Moses, nila Eva, nila Adan? Anong panahon gusto? Hindi kasama yung Eva kay Adan kasi sila talaga yung una. Alin ang pipiliin mo? Sa panahon ba nandiyan si Jesus? O sa panahon na inalay niya ang buhay niya? Kung kayo ang tatanungin, alin ang piliin niyong panahon? Alin? Yung panahon nila Moses, panahon na nandiyan si Jesus, kasama yung mga disciple niya, o sa panahon natin ngayon, na dumating na yung Holy Spirit, anong piliin niyo? Hindi kayo makapagpili. Libre na, hindi ba talagang pipili? Pero ako, sumagot ako sa panahon na ito. Pinili ko ang panahon na ito. Ang bait ng Panginoon sa bawat isa sa atin na isilang tayo sa panahon na ito at lalo na nandito tayo ngayon
sa loob ng iglesia kung saan tinuturuan na tayo, kinakausap tayo ng Panginoon. Nakita na natin yung halimbawa. Sabi ko nga, ito talaga na-imagine ko, pagkatapos marahil nagkasala si Eva sa si Adan, alam nila yung buhay na kasama ang Diyos. Alam na rin nila pagkatapos nun, naghiwalay sila sa Diyos. Alam nila yung pagkaiba. Tama po ba? Kaya nasabi ko sa sarili ko, nakita ko yung buhay ko noon. Pag ikumpara mo yung buhay mo noon at buhay mo ngayon, maganda ang buhay na kasama ng Diyos. Naranasan ni Eva ni Adan nun, kaya matagal nila hinintay ang pagdating ng Mesiyas. Sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang napawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Dahil kay Adan, nagkasala ang lahat, ngunit dahil naman sa ating Panginoong Hesus na siyang tunay na Kristo, napawalang sala tayo. Good news! Amen. Kaya dapat araw-araw natin sinishare ito. Good news yan eh. Ano ginawa ng ating Panginoon Jesus? Tinubos tayo ni Kristo mula saan? Sa sumpa! Nang kautusan nang siya ay sinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Alam niyo po ba, kung hindi tayo tinubos ng ating Panginoong Jesus, sa palagay niyo, kaya natin sundin ang 10 utos? Talagang hindi anak. Pagbukas ng pinggan, dapat tawagan ka ni Mama. Pagbukas na ng pinggan, mamaya naman. Mamaya si Mama na rin ang nakakugas. Yun lang. Kasimple-simple hindi natin nagawa. Nagtatawanan na lang. Bakit ginawa niya ng ating Panginoong Jesus? Ginawa ni Kristo upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig. Ano na matatanggap natin? Ang Espiritu ipinangako ng Diyos. Ang Espiritu na ipinangako ng Diyos, hindi ito ba Espiritu, Espiritu, Espiritu lang mas tinatawag nila Spirit of the glass. This is the Spirit of God na magbibigay sa atin ng tagumpay dito sa sanlibutan. Amen? Tinubos niya tayo. Bakit? Dahil gusto niya tayo makasama. Dahil kung kasama lang natin ang Diyos, doon lang tayo babalik sa pinakaunang plano ng Diyos. Maging kawangis at kalarawan niya. Ito po yung pinangako ng sa Ezekiel na mangyayari. Na tinubos tayo. Sa Ezekiel, pinangako pa lang ito. Na pagdating ng Mesiyas, anong gagawin ng Mesiyas? Sa pamamagitan niya, bibigyan tayo ng bagong at bagong espiritu. Kailangan talaga mapapalitan ang buo nating pagkatao. Kailangan mapalitan para malampasan natin ang mga bagay sa mundo. Diyos lang ang may gusto ng langit. Kaya kung anak ka na ng Diyos, makapagsimula ka ng mga bagay na gusto mo ng langit. Isa lang po ang anak ng Diyos. Si Kristo lang. Kaya kung wala pang Espiritu ni Kristo sa atin, hindi namin pwedeng sabihin, anak tayo ng Diyos. Nakukuha po ba natin yan? Is either anak tayo ng Diyos, anak tayo ng Diablo. Hari ng buhay natin ang kayamanan o ang Diyos. Tandaan po natin yan para makita po natin kung gaano pa nakalalim at kahalaga na nasa tamang gospel tayo. At ipinangako, nabigyan tayo ng bagong espiritu. Ano ang alisin? Alisin yung masuway nating puso. At ano nung gawin ito? Pusong! Gusto ba natin yun? Pag gusto mo magbago, yun yung kailangan natin. Mga anak, yan ang kailangan natin. At hindi lang yan. Bibigyan ko kayo ng ano daw? Ilalagay niya yung espiritu sa atin para ano daw? Upang makalaman kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod nyo mabuti ang aking mga utos. Doon pa lang tayo
pwede mag-obey. Yan ay ipinangako na propesya, pero yan po ay natupad na. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nakayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Obedience is possible in Christ. Kapag yung obedience is possible in Christ, kapag Kristo ay nasa iyong buhay, kaya ba natin malampasan ang mundo? Kaya natin, di ba? Paano? Sa pamamagitan ni Kristo sa ating buhay. Kaya ang mga anak ng Diyos, ito yung reward. Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit daw? Sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Si Kristo, ang salita at si Kristo. At dahil ang Diyos ang ama nila, ano daw mangyayari? Sabihin mo sa katabi mo, sigurado ka na ba talaga ang mata ng Diyos? Kasi kahapon, meron pang ginawa sinungaling ka eh. Pag-usapan natin yan hindi tayo nanghusgahan ng Panginoon, pero tinuturuan niya tayo. Paano tayo magtagumpay dito sa sanlibutan? Ang maturity, hindi yan dahil sa edad. Nakita po natin, sa halimbawa, si Timoteo, bata pa siya, pero matured na siya. Amen? Gusto tayong tulungan ni Lord, gusto tayong turuan, paano tayo magtagumpay. Ito pa yung pangalawa. Ano daw sabi dyan? Alam natin, ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkasala. Bakit? Iniingatan. Sino nag-iingat sa atin? Iniingatan tayo ni Kristo at hindi sila maaaring galawin ng diablo. So, paano maging anak ng Diyos? Paano? Yan ang sagot. Ang bawat sumampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang salibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon pa lang tayo magtagumpay dito sa sanlibutan kung tayo ay anak na ng Diyos. At sino magtatagumpay? Sino magtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. That's the reason why the Bible was written for us to believe in Jesus that is the Christ, the Son of God, para magtagumpay tayo dito sa sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! God is so good. Ang Espiritu, paano natin mapatunayan na anak tayo ng Diyos? Ang Espiritu ang nagpatotoo kasama sa Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nanirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao niya. Nangangahulugan, kung wala sa atin ang Espiritu ni Kristo, hindi tayo maaaring lumakad ayon sa Espiritu. Hindi tayo maka-angkor doon sa propesya ng Ezekiel. Hindi pa tayo natubos. Kaya kailangan natin ng salvation. Amen? Yan po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kailangan tayo iligtas ng ating Panginoon sa kamay ni Satanas. Kailangan niya tayo iligtas sa pagiging alipin ng kasalanan. At mangyayari lamang yun kapag kasama na natin siya. Amen? Praise God. So, ibig sabihin, kailangan natin ang banal na Espiritu. Tama? Kanina pinag-usapan natin paano tayo maging anak ng Diyos. Ngayon pag-usapan naman natin, paano naman natin tanggapin ang banal na Espiritu. Hindi ito sinabi lang ng tao. Si Jesus mismo ang nagsabi nito kung paano. Ang sumampalataya sa akin, ibig sabihin ng sumampalataya na Jesus, ayon sa sinasabi ng kasulatan. Hindi lang yung tinawag tayo for altar call, tapos tinanggap lang natin si Jesus sa ating buhay. Pero hindi natin siya kilala. Wala tayo sa tamang perception. Bakit ko ba kailangan si Jesus tanggapin sa buhay ko? Ano bang meron sa akin? Gusto ko lang naman makaroon ng bahay, makaroon ng yung
yan ang sinasabi sa Biblia. Dahil may mas malaki pa tayong problema. Problema mo lang bahay, pag namatay ka, kapag yan ay nasunog o meron ng tragedy nangyari, mawawala yan. Matutubog yan. Nakaroon ka na ng malaking bahay, pero na-miss mo naman ang mansyong na hinanda ng Panginoon. Amen? May mas malaki na kalaan para sa atin. Ay sinasabi ng Panginoon, ang sumampalataya sa akin tayo sa sinasabi ng kasulatan. Hindi lang tayo sumampalataya kay Jesus. Kailangan sumampalataya tayo ayon sa sinasabi ng kasulatan. Minsan na ang naligaw dyan. Kaya na-involve ako sa homosexuality kasi galing ako sa pagsamba sa Diyos-Diyos. Ang malinaw yung sinabi sa aklat ng Roma. Hinayaan, pinabayaan ng Diyos. Amen? Ang ganda talaga ng salita ng Diyos. Amen? Kaya natin ito. Hindi ito bigla, mga kapatid, pero sa pamamagitan ng biyaya na sa bawat isa sa atin. Kakalasin tayo ng Panginoon. Magtatagumpay tayo dito sa sanglibutan. Basta maniwala lang tayo sa tunay na Jesus. Dahil halos lahat ng, pag sinasabing Christian, lahat naman naniniwala naman kay Jesus. Pero iba-iba ang perception. Sa iba tao siya, propeta siya. Hindi siya Diyos. Tama ba? Kaya nandun nagkamali. Kasi hindi na sila naniniwala ano yun sa sinasabi ng Gospel of the Bible. Kung ano yung sinusulat sa Biblia, naniniwala na lang sila kung ano ang sinabi sa kanila. Basta sinabi pa nga ni Jesus, maniwala ka na lang. Tuloy. Napagpad ako sa Jesus na hinayaan niya ako, sambahin ko siya sa gawa ng tao. Pero ang tunay na Jesus, na siyang tunay na Kristo, sinabi niya sa Samaritanang babae, ang Diyos, hindi mo alam ang iyong sinasamba, ang Diyos ay Espiritu at ang hinahanap niya ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya mahalaga, ang sumampalataya tayo ayon sa sinasabi ng kasulatan. Kailangan tanggapin natin ang Jesus na ito sa pamamagitan na merong nanampalataya tayo ayon sa kasulatan. Kasi kapag ibang Jesus ang matanggap natin, ibang spirito ang tatapo sa ating buhay. Lalala ang ating buhay. Kaya maraming tao sa loob ng iglesia, hindi sila nagbago. Para pa rin sila dati. Amen? Praise God. Paano naman na natin sila? So, ngayon titignan natin, paano nga ba tayo sumampalataya, Pastora, ayon sa sinasabi ng kasulatan? Kailangan kasi pag sumampalataya tayo sa Kanya ayon sa sinasabi ng kasulatan, para kung matanggap natin yung tunay na banal na spirito na na-prophesy ni Ezekiel, na bibigyan tayo ng bagong puso, bagong spirito, at manahan sa buhay natin para tayo ay magbago at masunod natin para magtagumpay tayo dito sa sanglibutan. The whole Bible isinulat sa ganitong parts. Ngunit ang mga nakasulat dito, sa Old Testament darating ang Mesiyas, sa New Testament dumating ang Mesiyas. Isinulat dito upang daw tayo sumampalataya kay Jesus na siya ang Kristo. At anak ng Diyos at sa pasampalataya yan, ano na matatanggap natin? Makakaroon tayo ng buhay. Receive natin yung buhay. Anong buhay ito? Buhay naman ako ngayon, Pastora! Ang buhay na ito, the life. The Holy Spirit na magbibigay sa atin ng tagumpay. Mula sa kanyang puso, kapag tinanggap mo, naniwala ka, tinanggap mo si Jesus bilang Kristo na iyong buhay, ibig sabihin, naniniwala ka sa ipinangako ng Diyos Ama, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa atin na binigay niya ang bugtong niyang anak para hindi daw tayo mapahamak, kundi magtagumpay. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na bibigay buhay. Ano ang pagsubok na dumadaan sa buhay natin, makakaya natin. Bakit? Kasama na natin ang Diyos. Anong tinutukoy niya dito? Tubig na bibigay buhay. Ang tinutukoy niya, ang Spiritong tatanggapin
tanggapin ng mga sumampalataya sa Kanya na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung sinabi niya ito, hindi pa ito naipagkaloob. Pero sa panahon natin, naipagkaloob na ito sa atin. Mga kapatid, saan tayo nagkakamali? Meron pa tayong pag-usapan. Malapit na tayo matapos. Isang oras na lang. Sumagot si Jesus, saan ba tayo? Mali-mali kayo dahil hindi nyo naunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, bakit nag-brought up ito? Kasi Christian na tayo, anak na tayo ng Diyos. Pero, meron pa rin kulang. Di ba? Yan, siguro di ka nagsinungaling ngayon, baka bukas magsinungaling ka. O di ko, yung lakad natin bilang Kristiyano, lalo na sa panahon ninyo mga anak, ang hirap, di ba? Magbabasa kayo ng Bible, tapos gamitin nyo yung cellphone. Sigurado yan. Papupunta yan sa ibang, Tama? Ang ibig pa yung smile, ayaw pa aminin eh. Alam ko yan kasi nangyayari din yan sa akin. Ang hirap na lalo ngayon sa panahon ninyo. Sa panahon namin, wala pa yung mga gadgets. Pero sa panahon ninyo, lumala at lumala at lumala. Ay ang hirap malampas na ang mundong ito. Marami tayong pagsubok o pinagdaanan. Kaya, importante, tama ang ating pananaw. Actually, nung question na ito, tungkol doon sa babae ng tatanong siya, kung sino ang maging asawa niya kapag na siya ay nasa langit. Kaya sabi ni Jesus, mali-mali kayo. Dahil number 1, hindi nyo naunawaan ang kasulatan. Pangalawa, hindi nyo rin alam ang kapangyarihan ng Diyos. Correct ba? Dito po tayo tumingin. Kasi dito na po ay yung solusyon, ang pinaka-solusyon na meron ng bawat sa atin. Sino dito tinanggap mo na si Jesus bilang Kristo ng iyong buhay, pagitaas ang kamay? Baba? Naniniwala ka, nakasama mo na ang Espiritu ni Kristo sa iyong buhay. Amen? Pero, aminado ka na hindi mo pa talaga nalampasan. Hirap na hirap ka pa rin malampasan ang mundo ito. Itaas ang kamay. Praise God. Kasi bibigyan tayo ni Lord. Saan tayo mali? Saan natin hindi naunawaan? Si Jesus, nung dumating siya, tuparin niya ang gawain ni Kristo. Hindi lang siya nagtagumpay para maligtas tayo, pupunta na tayo sa langit. Kasi hindi tayo katulad ng katabi niya eh. Siya, namatay, diretso na siya sa paraiso. Pinangako sa kanya ni Jesus. Pero nung tinanggap natin si Jesus bilang Kristo ng ating buhay, napag-usapan na natin ito sa ating mga pinag-aralan. It is finished. Na dapat tagumpay na tayo. Nabasa na natin, binigyan na tayo ng bagong puso, bagong spirito. Pero bakit hindi pa rin tayo nagtatagumpay dito sa sanlibutan na ito? Balikan po natin sa si Jesus hindi lang niya tayo iniligtas. Sabi ko nga kanina, dahil nangako siya ng buhay na walang hanggan. Pero habang nandito pa tayo sa sanlibutan, nagturo din siya kung paano siya nagtagumpay. Balikan natin yung nabasahin natin yung Matthew 4. Sinabi ni Jesus sa kanila, Number 1 point, sumunod tayo sa Kanya. Ang question, sumusunod ba tayo sa Kanya? Tinanggap lang natin siya, pero hindi tayo sumusunod sa Kanya. Tama? It's true. Siya paano nagtagumpay? Hindi man sila ng kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Tingnan niyo po yung early church believer, kakaiba nangyari sa kanilang buhay. Sila ay magandang halimbawa sa atin. Sila ay sumunod, agad iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Kristo ng buhay natin, tayo na lang
mag-ano sa sarili natin. Ganon ba tayo? Iniwan ba natin ang lahat? Sumunod na ba tayo sa Kanya? Hindi na naman pinag-usapan. Hindi ko alam kung anong meron dyan sa buhay mo ng dahilan ng hadlang. Pero ito makita natin, iniwan nila ang kanilang mga lambat. Yung iba, iniwan na nila ang kanilang magulang. Iniwan na nila lahat. Pero yung question sa atin, sumunod sila kay Jesus. Bakit kailangan natin sumunod? Sabi ni Jesus, magbantay kayo lagi at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Bakit? Ang spirito ay nakahanda, ngunit ang laman ay balikan. Ang spirito handa siyang tumulong sa atin. Ang tanong, sumasama ba tayo sa Kanya? Paano tayo manalangin? Alam niyo po ba, tayo ang master. Lord, gawin mo sa amin ito. Lord, gusto mo ito. Lord, gusto mo yun. Marami tayong dinidiman natin ng Panginoon. Pero sinasabi natin, let your will be done. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, huwag muna kayong umalis. Sa halip, hintayin niyo roon ang pinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo, na kayo ay magbautismo sa tubig, di magtatagal, ay magbautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Hindi sila pwede umalis. Napapansin po ba natin nangyayari sa ating ministry, sa ating buhay? Hinintay pa natin yung Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Sumasama ba tayo sa Kanya? Napakalaki at napaka-importante question ito sa ating buhay, mga kapatid. Ipinangako sa atin ni Jesus, pagdating ng patnubay, inano niya ang Holy Spirit mula sa Ama. Anong gagawin niya? Magpapatotoo tungkol sa akin. At hindi lang siya, magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Meron tayong partner. At malinaw na sinabi ni Jesus, huwag kayong umalis. Wala kayong bagay na gagawin na hindi gabay ng banal na Espiritu. Partner in partnership. Kuha po natin yan. Yung Holy Spirit, maging saksi siya na si Jesus ang Kristo at tayo rin, magpatotoo rin tayo. Sabi niya dito, kayo rin ay magtotoo. Bakit? Sapagkat kasama ninyo ako buhat pa sa simula. Kailangan natin siya maranasan sa ating buhay. Tingnan nyo, ano makikita nyo dyan? Basahin nyo. Yung verse 1 na yan. Ano nakikita nyo? Nabasa nyo lang, hindi nyo nakita. Given lang ang tuksuin ng diablo si Jesus. Pero anong ginawa ni Jesus? Ano nangyari? Dinala ng ibig sabihin, sumasama si Jesus sa banal na Espiritu. Amen? Alam nyo, nangusap ang Panginoon sa akin sa biyaya niya tungkol dito. Dati, lagi ko sinasabi, yung mga bagay na gusto ko, saan ako pupunta, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, pupunta ako doon, samahan mo ako. Lagi akong ganan. Parang tama, totoo, di ba? Pero isang araw, nangusap ang Panginoon sa puso ko. Pag-isipan mo ng maayos. Sino ba talaga ang dapat sumunod? Ikaw ang sumunod sa akin o ako ang susunod sa iyo? Hindi ka magtatagumpay dito sa sanlibutan. Kung ganun ang iyong pananaw, maling-mali. Hindi mo kayang malampasan ang sanlibutan. Dahil mahina ang laman, ang banal na Espiritu lang, nakahanda para lumagay sa atin. Kaya nagbago ang aking panalangin. Naging ganito ang aking panalangin. Banal na
Espiritu sa pangalan ni Jesus na siyang tunay na Kristo, anak ng Diyos na buhay. Sasamahan kita. Amen. Hindi na ako nagsasabi kay Lord, samahan mo ako. Nangako na siya na hindi niya ako iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Tama? At hindi siya sinungaling. Ang question natin ngayon, gusto ba natin na tayo ang mag-demand o tayo ang sumunod? Baka hindi natin nalampasan ang pagsubok na dumadaan sa buhay natin. Baka hindi natin nagagampanan ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Marami tayong dahilan. Baka hindi tayo nagipag-isa sa banal na Espiritu. Kaya tayo, nung tinanggap, naniwala tayo kay Jesus bilang Kristo, nandito pa tayo. Meron pa tayo, meron pang purpose, layunin si Lord sa ating buhay. Mga anak, ano man yung napagdaanan natin kahinaan sa buhay natin, yan po ay sapat na patotoo para sa bawat sa atin, para makita lamang natin, iba pala ang buhay kapag kasama mo na ang Diyos. Kaya pala mahalaga mag-born again, ibig sabihin, maging anak ng Diyos. Kapag sinasabi kasi, born again, new creation ka. Pag sinasabi new creation ka, meron ka ng bagong puso at bagong espiritu. Anak ka na ng Diyos, born of God ka, nandiyan na sa iyo ang espiritu ni Kristo. Doon mo pa lang masasabi na ikaw ay born again. Sino nakaunawa sa pinag-usapan natin? Sino naka-realize? Mahalaga pala tayo ang sumasama. Kasi yung pagsubok ay nandyan. Nagpapaalam pa yan. At nung sinubukan si Job, dumaan mo na siya sa Diyos. Hindi tayo pwede basta-basta. Hindi tayo pabayaan ng ating ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng pinangako na niya sa atin. Malulustutan natin lahat yung mga bagay na yan. For as long as sumasama tayo sa Kanya, dadalhin tayo ng Panginoon sa plano niya. At maganda ang plano ng Diyos sa bawat sa atin. Plano niya, pagtagumpay tayo. Sapagkat kailangan natin magtagumpay sa sanlibutan na ito. Paano natin sasabihin sa iba, tanggapin mo si Jesus bilang Kristo sa iyong buhay para magtagumpay ka kung tayo ay hindi pa magtagumpay. Amen? Hindi ko po sinasabi sa inyo na 100% maayos na akong buhay. Pero ito lang masabi ko sa inyo. Araw-araw, may pinapatunayan si Lord sa aking buhay. Tuwing may mga bagay na dapat pasukan ko ang puso, gumagawa ang Panginoon ng daan para malampasan ko yun. Amen? Sa pamamagitan ng tiwala, tanggapin natin si Jesus bilang Kristo ng buhay natin. Matatanggap natin ang Espiritu Santo sa ating buhay. At yun ang daan para masabi natin tunay na anak tayo ng Diyos. Ang standard ng salvation ay ligtas na tayo sa kamay ni Satanas. Hindi na tayo bilang ng kasalanan. At higit sa lahat, kasama na natin ang Espiritu ni Kristo sa ating buhay. Amen? Praise God, palagpakan natin sa Lord. Nice po kayong yayahin sa may minuto pa tayo na iwan. Kanya-kanya po tayo. Kausapin natin ang Panginoon. Lord, sa harap na ito, nangusap ka. Kapaganan po tayo sa Panginoon, marami pang kaluluwa na hindi ligtas. Kung gusto natin magbagong buhay, ito na po yun. Sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu dahil sa pananampalataya natin, meron tayong tamang pakakilala. Sige, magkaroon po kayo ng sarili niyong moment. Mangusap kayo.
Hallelujah, Jesus. Speak, Lord God, my name, not by might, nor by power, but by your Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Speak to your children, Lord. Let your holy presence hindi natin kaya magsalita ng katotohanan. Hindi natin kaya malampasan ang mundo na ito, Panginoon. We can do nothing without you. Lord, speak to us like never before. Allow us to encounter you in a way, Lord, maranasan ka sa buhay namin. Hallelujah. Hallelujah. Spirit of the living God, in the midst, fill us with your power, fill us with your love, fill us with your presence. Holy Spirit, we will follow you along. Sabihin natin ito sa Kanya. Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, na siyang tunay na Kristo, anak ng Diyos na buhay. Sasamahan kita. Sa panahon na hindi ko alam paano ka manalangin, sapagkat sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu mismo ang magtuturo sa atin. Sabihin mo na, banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, na siyang tunay na Kristo, sasamahan kita. Hallelujah, Father, I come in your presence, O Lord, giving praise and thanks. Salamat sa blessing mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Tinuturuan mo kami kung paano kami maging mature sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Pinatunayan mo muli sa amin sa araw na ito. We can do nothing without you. Sa bandang muli, Panginoon, ikaw lang pala ang kailangan namin para magtagumpay kami. Kaya sa araw na ito, Lord, tulungan mo ang bawat mga anak mo na nandito na magtagumpay sila sa pamamagitan ng biyaya mo. Nang sa ganun, Lord, walang pwedeng kumuha ng kaluwalhatian kundi ikaw naman. Pinagsasalamatan ka namin at dinideklara ko, Panginoon, na ang iglesia na ito, Lord, nakarating ng sitwasyon na pagdaanan, pero pinatunayan mo na ito rin ang daan, pamaraan mo para lahat magkaroon ng pagkaisa. Ikaw ay Diyos, nakakaalam ng lahat. Meron kang pagpapala na kalat na mas malaki pa, Panginoon, para sa church na ito. And we truly believe, O God, all things will work for good sa iglesia na ito. Because you are the Christ and Lord of this church. We praise you, we glorify, we give back all the glory and praises unto you. In the name above every name, in the name of Jesus, who is truly the Christ, the Son of the living God. Amen. Amen. Amen.
nila ako sa ating pagkakaloob. Life can be so good, life can be so hard, without you knowing
want to praise and glorify you. Lord, salamat sa biyaya ng Espiritu mo sa bawat isa sa amin. Kaya na namin malampasan ang mundong ito, Panginoon. We will be a cheerful giver, O Lord. Father, I continually come in your presence, O Lord. Magpalain niyo, Lord, ang lahat na kabigay. Ipagawa niyo sa kanila, Panginoon, na ang pagbibigay ay isang blessing din sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang walang kakayanan nila ibigay sa iyo, Panginoon. Ang pinakamahalaga, maging cheerful giver sila, Panginoon. I-bless mo, Lord, ang kayanan ng bawat isa na magamit para sa iyong kalwalhatian, God. We continually praise and glorify you. Continually use these terms of God na magliwanag ang iglesia na ito ang bawat isang dito, Panginoon. Makita ka sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. Napakabuti ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kalayaan, freedom for us to choose what is right and what is wrong. So itong awitin na ito, itama mo ang mali. Dalawa lang pagpipilian natin. Kung nasa tama tayo, nandun tayo sa Panginoon. At kung nandito tayo sa mali, we are in the darkness, nandun tayo sa kawan. Amen. Pagkakamali nagawa, paulit-ulit na lang. Panginoon, linisin mo puso at isip ko. Nais ko'y maging tapat at maglingkod sa'yo. Buksan mo itong puso ko. Sana ay dinggin mo. Itama mo ang mali. Panginoon'y nasa iyong tabi. Hinihintay paglapit mo.
di mo magawa. Ikaw lamang ang pag-asa. Ikaw, Panginoon, at walang iba. Kakayanin ko anumang pagsubok dahil alam kong kasama ka. Itama mo ang mali, Panginoon, nasa iyong tabi. Hinintay paglapit mo, ano man ang iyong pagkakamali. Alam mo na mali, bakit patuloy-tuloy ka pa rin? At yun namang tama ay di mo magawa. At yun namang tama ay di mo magawa. At yun namang tama ay di mo magawa. Napakabuti ng Panginoon. Kung tayo nakakataon ang tayo natin. Amen? Ako umaawit siya. Gusto kang Panginoon. Meron ka dito sa inyo na hirap kayo mo kayang magtagumpay sa kahinaan mo sa buhay. Pero gusto mo talagang magtagumpay. Meron na dito sa kalagitnaan natin na hindi mo talaga tinanggap si Jesus sa iyong buhay. Marahil tinanggap mo siya, pero hindi pa siya naging Lord ng iyong buhay. Ibig sabihin, ikaw pa rin ang Lord, ikaw pa rin ang nasusunod. Tandaan po natin, si Jesus, hindi siya pa rin maging Lord ng buhay natin, kundi siya Kristo ng buhay natin. So yung dalawang posisyon na ito, napakahalaga sa buhay natin. Bilang Kristo ng buhay natin, inaayos niya ang ating buhay. At bilang Lord ng buhay ng bawat isa sa atin, nasusunod ang kanyang kalooban. Sa araw na ito, na-realize mo, doon pala ako nagkulang. Ako pa pala ang nasusunod. Pero gusto mong isuko ang iyong buhay. O marahil, ikaw yan na hindi mo pa talaga siya tinanggap. Hiyaya kita para lumapit dito sa harap at tulungan sa isang panalangin. Na hindi mo ikinahiya ang sitwasyon, pero gusto mong makaroon ka ng tagumpay. Meron ka dito? Itaas mo yung kamay mo. Kung ikaw yung kinakausap ng Panginoon. Praise God, Lord. Ang iglesia na ito, ikaw ang Kristo, ikaw ang Lord ng kanilang buhay. Salamat sa mga kabataan na ito, Panginoon. Binigay mo sila ng opportunity. Matutunan nila, Panginoon, makapagbigay sa offering sa edad nila, Panginoon. Salamat sa pagtuturo mo sa kanila, sa kanilang dapat ilaan ang bagay na na-bless mo sa kanilang buhay. Lord, tulungan mo ang bawat isa na magpatuloy sa buhay na ito, na mayroong tamang pananaw, tamang direksyon sa kanilang buhay. I pray sa oras na ito, Panginoon,
anumang sitwasyon na meron sila sa pinansyal nilang buhay, marahil hindi sila makabigay dahil Panginoon, hirap din sila sa kanilang sitwasyon. Meron silang mga pinagdaanan sa kanilang buhay. Lord, dinanalangin ko sa oras na ito, hindi maging hadlang para sa kanila na maging cheerful giver, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat kabataan na dito, Panginoon, higit sa lahat sa kanilang espiritual na buhay na matutunan nila, Panginoon. Mabuhay katulad ni Timoteo na mula sa kanyang pagkabata, naging matured sa Panginoon na may relasyon sa iyo. Kinilala ka na ikaw lang nag-iisang Diyos na magbibigay ng kaligtasan sa kanilang buhay. Lord, gamitin mo ang mga kabataan na ito. Maging disipulo mo in our days, O Lord. Hindi lang sa bayan namin, kundi sa buong mundo. Buksan mo yung opportunity para sa kanila, Panginoon, na makaroon sila ng joy and peace sa kanilang mga buhay. Na hindi lang sila nag-aaral para sa edukasyon, kundi higit sa lahat ang priority nila, ang maranasan nila sa buhay nila, na ginagamit mo sila sa anong dako lugar na sila'y pupunta, ay sila ay instrumento mo bilang ilaw at isin. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Sa buhay ni Pastor Joseph, Lord, I pray that you build him with your wisdom, with great anointing sa kanilang buhay. At sa kanilang mga team, Panginoon, sa mga nanay, tatay na ginagamit mo, na silang Lord ay masilayan nila na ang lahat na ginagawa na ito, this is not in vain. Sa panahon, Lord, na sila ay nadi-discourage, yan din, Lord, ang pagkakataon, mapatunayan mo sa kanila na ikaw ay Diyos na buhay, na hindi mo iniwan, hindi mo sila iniiwan, ni pinakawayaan. Lord, di namin kasama sa oras na ito si Pastor Rasharo. Pero nagpapasalamat kami sa iyo sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, dumaan siya ng sitwasyon kung saan nalungkot din siya sa bagay na minsan na binigyang halaga sa trahedya na nangyari, Panginoon. Pero salamat sa comfort mo sa kanyang Panginoon, na patuloy nakita niya sa kanyang buhay na talagang ikaw ay Diyos tunay na buhay sa kanyang buhay. Salamat, Lord, sa mga pagsubok na pagdaanan ng iglesia na ito, pero naging tapat ka. Mas lalong naging matatag ang iglesia na ito. Tunay na ikaw ang Diyos, ang Kristo, ang Panginoon ng iglesia na ito. Sa aming paghiwalay, sa aming pagtatapos, Panginoon, let your love, let your grace, let your truth, let your spirit, as you have promised, sa pamamagitan ng Espiritu mo, masusunod ka namin, magtatagumpay kami, gaya ng ipinangako mo. We will be able to obey and let that happen. Let your spirit, the anointing of your spirit, O God, mag-blow sa bawat ng isa, that we will grow deeper, O Lord, into your image. And so your name will be glorified in our lives, O God. Na kami, bawat isa na nandito, Panginoon, sa aming paglilisan sa lugar na ito, hindi mawawala ang joy, ang peace, ang salita sa aming buhay. Sinasamba, pinupuri, pinagsasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus na siyang tunay na Kristo, anak ng Diyos na buhay. Go in peace and serve the Lord. Church,
in the mighty name of Jesus, who's truly the Christ, the Son of the living God. And everyone says, Amen, amen, amen. And minsan pa isang mataas at malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hello, my praise. Na-bless po kayo sa mensahe po natin ngayong umaga. And bago po tayo umuwi, ay may mga mahalagang bagay po tayong sasabihin po sa inyo. At syempre, unang-una, mga kapakabataan, ay patuloy po namin kayong ini-encourage na dumalo po sa ating pong gawain ng Dawn Watch. Habang wala pa po kayong pasok, kasi pag may pasok na, ang inyong pong magiging dahilan, hindi na po kayo makaka-attend kasi papasok kayo sa paaralan. Kaya habang wala pa po kayong pasok, ay sikapin po ninyo makadalo po sa ating pong gawain sa umaga. Alas 6 po yan ng umaga. Kaya para din po yan sa inyo para makapag-pray din po kayo. At yung ating pong Bible class, nakakalungkot po ilan lang po yung dumarating, grade 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Naranasan namin dalawa lang yung pumasok. Nakakalungkot naman. Kaya ini-encourage po namin kayo na dumalo sa inyong pong mga time. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung time po ninyo, ay nandun po sa ating live bearers na page. Dalawin nyo po. Pag walang sinabing hindi po, ayan. So, pakisave po ninyo. Makikita nyo na po yan sa ating pong Facebook or picture niyo po yan. Again, ini-encourage po namin kayong dumalo po sa classes po ninyo. Kasi hanggang, ano lang naman po ito, hanggang ngayong vacation lang. Pag may pasukan na, wala na ulit. Sayang naman po yung opportunity. O habang pumapasok po kayo sa time po ninyo,